Tayo naman po'y pinalad na makakahuntahan ang bagong loklok. Tama ba yung term ko? Bagong talaga. Bagong kapanunumpa pa lamang. Nako. At dahil sa sobrang tagal, nawala sa linya. Anyway, habulin natin ha. Nasa linya na. Alright. Yan na. Ang bagong talagang director po ng National Bureau of Investigation, si Director Melvin Matibag. Director Matibag, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23, Director. Good morning po, Director Matibag. Magandang umaga po sa inyo, John, at sa lahat po na nakikinig sa inyong programa at nanonood sa inyong programa. Po, kasama natin si Drew Nasino, Director. Good morning po, Ay, Director. good morning po, Drew. Opo. Salamat po sa inyong imbitasyon. Right, unang-una sa lahat, kami po magpapasalamat at iko-congratulate ka namin dahil bagong talaga at kapapanumpa pa lamang na NBA Director. Congratulations sa iyo, Director. Opo. Right. Opo, salamat po muli. Po. Ang katanungan, ano po yung mga marching orders ninyo at mga priorities ninyo bilang bagong talagang NBA Director? Sir. Well, opo, malinaw po yung instruction po sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan po ay pabalikin ang tiwala sa ating gobyerno, ano po, at labanan po ang mga krimen at palakasin po lalo ang National Bureau of Investigation at proteksyonan po ang ating bansa sa lahat po ng interest ang dapat doon na po kung ano po yung dapat na interest ng ating pambayan po. Normally, Director, pasensya na. Mali po, pagka may bagong talaga, may mga bit-bit na tao yan eh. So meron po ba kayong tao at magpapatupad ba kayo ng pagbalasa? Meron po akong meron po akong dalang tao, tatlo po. Tatlo lang po ang aking daladalang tao, no po, dalawang abogado, yung pong aking kasama noon sa aking ahensya na pinunungkulan at yung pong aking executive assistant. Yun lamang po. At ako po ay nirirespeto at ginagalang ko po kung ano po ang organisasyong ating dadatingan at bibigyan po natin ng pagkakataon na ipakita nila ang kanilang mga kagalingan upang isiguro ko rin po ang kanilang benepisyo at mga promosyon ay magawa po na naaayon po sa mga kanilang performance po, sa merits po ng kanilang mga nagagawa po para po sa ahensya at para po sa ating bayan. Ano po. Meron po bang particular na kaso ang ipinagbilin si Pangulong Marcos na bigyan prioridad, Director Matibag? Well, sa ngayon po, yung inutos nga po labanan ng lahat ng kriminalidad. At alam naman po natin ang pangunahing ahensya na nag-iimbestiga ng mga katiwalian at mga krimen ay ang National Bureau of Investigation. Kaya nakasalang naman na po dyan yung investigasyon tungkol po sa issue ng mga flood control. So bibigyan po natin ng pansin yan at siya po yung mga agriculture smuggling, yan po yung mga tinitingnan natin na dapat nating tutukan at yung cybercrime po na mga kadalasang nagagawa sa araw-araw ay atin din pong babantayan. Ano ho ang nakikita ho ninyo naman na pinakamalaking hamon na maaari po ninyong kaharapin sa NBI, Director? Well, alam po nyo po, lahat ng makausap at narinig ko, ang palagi pong sinasabi, outsider ka. Yun po yung hamon sa atin lagi, outsider ka at dapat nanggaling sa loob, institutionalized na kasi yung nandiyan dyan na yung mga tao. Yun naman po ay ang lagi kong ginagawa ko saan man po ako pumasok na ahensya ng gobyerno. Ako po ay nakikipagtrabaho at nakipagtulungan po sa akin pong nadatnan ng mga kasama doon sa ahensya. Ano po. So, palagi ko po, yun yung isang malaking challenge internally. Pangalawa po, kung ano po yung pong ngayon na tiwala ng ating taong bayan ay kailangan po nating ibalik sa ating gobyerno kasama na po sa NBI. Kaya ang hangarin po natin ay ilapit ang taong bayan, ang NBI po sa ating pong taong bayan po. Nabanggit nyo rin lamang, yaman din lamang nabanggit nyo, Director Matibag, from the outside. Hindi rin po natin maaalis yung tanong ng netizen na from the other camp din po kayo galing, Director. Yung isa pa rin po yun sa kinukonsidera na paano ka makapag-a-adjust coming from kabilang kampo at kinuha ka ni Pangulong Marcos sa isang matinding posisyon. At Director. Una po, tama po yan. Nakita ko po yan, nakarating sa akin. Ako, meron po mga term pa na tayo DDS, ganyan po. Alam niyo po, una-una, hindi naman po dapat siguro ako husgahan kung saan yung pinanggalingan na ganyan. Ang tingnan po, ano po ang naging performance ko doon sa akin po mga dating panunungkulan. Kung kwalifikasyon po siguro, unang-unang kwalifikasyon ng direktor ng NBI ay isang abogado. Tayo po yung abogado na for 29 years. At nanungkulan na po sa maraming sangay ng ating pamahalaan
Ako po yung naging general manager ng Manila International Airport noong panahon po ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At pag tinignan nyo naman po ang aking track record doon sa panunungkulan, masasabi naman po ninyo na ang ating kakayahan ay hindi rin naman po matatawaran. Katunayan yun po yung aking background sa law enforcement. Sapagkat pag tinignan nyo po yung ni-research nyo, napakarami ko pong hinuli na illegal na drugs dyan, like smuggling, human trafficking. Yung mga illegal po dyan sa airport ay ating pong nilinis ng tayo nanunungkulan. Tayo rin po ay nanungkulan na presidente ng Transco at eventually cabinet secretary ng dating Pangulong Duterte. At siguro po kaya tayo sinasabing galing sa kabilang kampo, ay Secretary General po tayo dati ng PDP Laban. Ako naman po, kung ano pong ibinigay sa aking mandato, ay ginagampanan ko ng buong tapang, with integrity, with transparency. So yun po yung aking naging papel dyan. Ngayon, kung tayo po yuhusgahan agad base sa dati taga-kabila, so makabilang bakod, hindi po siguro yun ang tiningnan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung kakayahan na makatulong po na magtagumpay po ang pamahalaan, na magtagumpay ang administrasyon sapagkat ang tagumpay po ng administrasyon ay tagumpay po ng bawat Pilipino at ng buong bayan po. At yun po ang aking gagawin. Tayo po ay kung ano yung dato ng NBI atin pong ipatutupad. At uulitin ko nga po, ilalapit po natin ang National Bureau of Investigation sa bawat mamamayan sa serbisyo po na kanila pong maramdaman po. At yung marching order po ng ating Pangulo na labanan ng kriminalidad ay atin pong gagawa. So, ibig sabihin po, patutunayan nyo in short, Director Matibag, na bukod sa pagiging matibay, hindi po kayo basta-basta matitibag dyan sa NBI. Tama po ba, Director? Well, hindi po para sa sarili ko, hindi po natin papatunayan para sa sarili ko, kundi para po magkaroon po ng katuparan yung hangarin ng ating pong ahensya na isang magandang ehemplo po ng panunungkulan na naglilingkod po sa bawat pamamayan natin po. Alright. Aminado rin po ba kayo na yung sa kasabihang big shoes to fill ang inyong pwesto, Director? Opo naman, napakalaki pong pagsubok sapagkat yun na nga yung mandato kaysa isang ahensya na premier, hindi naman kaysa-isa kundi premier agency na leading the investigation at napakarami pong kailangan imbestigahan lalo na po ngayon with the advent of technology ang hirap na pong labanan ng kriminalidad. Hindi na po sa kalye lang nangyayari yung krimen. Kahit sa loob ng bahay may nakakagawa na ng krimen Tama through po. using the technology. Kaya naman po, isang hangarin ko dyan ay gawin na ma-modernize natin at maka-cope up po ang ang NBI sa nangyayari po na advent of new technologies po sa araw-araw. Alright, Director, yaman lamang, binanggit mo na rin kanina yung issue nga ng flood control, etong mga pinaghahanap ng mga otoridad na mga personalidad. Unahin na natin itong si dating Congressman Zaldico. Ang balita namin ano na kaya yung update doon sa inyong isinubmit na tama ba yung red Notice? red notice ba yun? For red notice Interpol? Yan po yung isang titingnan natin doon sa ahensya. Pagdating ko po, yung mga pinag-aanap po, hindi lamang po sa issue ng flood control. Marami pong magpakaroon po ako ng technical and legal audit para po tingnan kung ano yung mga nakabinbin na kaso at mga at large pa po na dapat madakip at managot po sa ating batas. So, I will hit the ground running immediately po na matutukan at mahanap po yan upang mabigyan kalinawan po yung mga katanungan sa mga kaso kanila makaharap po. O about naman yung iba pa, yan, sino to? Si General Bantag, sina Charlie Bantag, si Atong Ang, yes. lahat po yan. Opo. Opo, tututukan po natin lahat po yan. Ano po, at kailangan po, kung kailangan humarap sila sa batas, ay dapat po talaga nilang harapin at panagutan po ang mga kanila pong kinasasakdalan po na natatayuan po ngayon. Alright. Your indulgence, Director Matibag, medyo personal yung itatanong ko kasi total, andiyan ka na rin lang naman. Tungkol po Samantalin ba sa naman. love life yan, sir? Kasi personal, sabi po niya. May Pero asawa na po related ako. naman sa trabaho ko, sir. Related naman sa Sige. Related naman sa trabaho, hindi naman po Okay love po. life. Sige po, kasi may asawa na po ako. Tatlo po po alam. Opo, na Director, yung pagka-personal is yung katanungan, kailan po kayo inalok? Or Yan. personal po ba kayong inalok o direkta bang tumawag sa inyo si Pangulo nag-apply po ba para kayo? alokin kayo dyan sa pwesto? Well, alam po ninyo, may process naman po ang ating gobyerno sa pagpili ng ilalagay po. At ako naman po, katunayan,
palaging hangarin ko ay makapanungkulan. Hindi po kayo maniniwala pero itong pagiging NBI po, dream job ko po to sa totoo lang Yung maging ahente lang po, ito po, ikikwento ko po, doon ako po'y pumasa ng bar exam noong 1997, after 2 weeks na makapirma po ako sa Roll of Attorney, nagtungo po ako sa NBI, doon po sa tanggapan ng NBI, yan po sa Taft Avenue. Pumunta po ako doon sa recruitment office nila. Sabi ko, gusto kong mag-apply na NBI. Lamang yata, nung panahon na yun, nung nag-apply ako, yung natapat na nakabantay, medyo masungit. So, sabi sa akin, hindi porke abogado ka, taga-Ateneo ka, automatic ka na. Kaya mo bang ipasa yung mga ano rito, ganyan-ganyan. O kumuha ka ng form dyan, mag-fill up ka, ganyan. So sabi ko, ba't parang ganun? Hindi yata para sa akin to. Hindi na po ako bumalik. Pero nung bata po ako, pinapangarap-pangarap ko po talaga ang law enforcement. Gusto ko po mag-PMA sana noon. Kaya lang, nung ako'y papasok na't mag-exam sa PMA, nagkaroon ako ng injury dahil sa basketball. Wala akong physical. No? So dream job ko po talaga na ang law Para sa'yo enforcement. talaga yung pwesto na yan. Opo. Palagay ko po, God's will po, siguro po na ganun. Hindi naman po tayo inalok. Tayo po ay, sa totoo, aaminin ko naman po, matagal na rin po akong gustong makatulong Destiny. sa gobyerno. Dahil yun po yung karir ko. Baka napansin lang po siguro tayo, baka nag-align po yung mga bituin. At kaya po tayo Talaga, sir, dito. Ano po? Opo, baka naman po ganun. May destiny talaga. Akala ko, Director, nung tinignan yung ano mo, nakitang may hit ka sa NBI, kaya hindi ka tinanggap doon sa application mo. Awa naman ng Diyos wala naman po tayo hit sa NBI, wala pa man noon, ano po. Nakakahiya naman na magiging headline ng NBI, meron pala tayong hit sa NBI, ano po. Opo. At kasama dyan, kasamang Drew, speaking of hit sa NBI, isa po yan sa gusto kong tutukan para sa politiko. Palagay ko po marami tayong kababayan na nakaka-experience, may kapangalan, nagkakaroon ng hit sa NBI. It So, will take 5 to 10 days bago po nila maayos yun. Po. So iniisip ko dapat siguro ma-modernize natin, ma-address natin yun para matulungan naman natin po sa maliit na bagay na yun ng ating po mga kababayan. Actually, susumbong ko nga po sa inyo, Director Matibag. Ako, every time na kumukuha ng NBI clearance, sa dinami-dami ng pangalan, may kapangalan pa rin pala ako. Tsaka every time na kukuha ko, may hit. Oo. Hindi po ba, yun yung siguro ang pinakamaganda sa isa sa mga dapat na tutukan niyo po, Tama Director. po. Tama po. Opo. Kasi gusto ko pong i-modernize yan. Ngayon may papel pa. Yung jurisdiction, tinignan ko po, QR code na lang yan. Tama. Tapos printable po. So inisip ko po yan. Dahil sa unang-una po, napakarami nating overseas Filipino workers. Po. Tinatawag natin mga bagong bayani. Hirap na Clearance. hirap silang kumuha ng NBI clearance. Baka naman po doon sa maliit na pamaran, kahit nasa ang lugar sila, pwede silang makakuha. At magamit po nila ng maayos. Ano po? Tsaka Naranasan ko po rin yan nung kumuha ng NBI. Unang-una po, nung ako'y 1987 po. Pumila po ako ng napakahaba. Mayroong silya doon bato. Hindi ko pala pwedeng galawin dahil nakapila rin po pala yung bato yun at saka yung silya po. Dahil kailangan ko clearance. Nagtrabaho po ako sa Jollibee noon. Kailangan po. So, ibibigay po natin sa taong bayan yan. Tutulungan po natin Good sila. dyan, good. Dapat mabawasan na rin kung hanggat maaari yung pila. Mawala na rin yung mga pila, di ba, Director? Opo. Tama po kasi the more na may human contact po, doon po nagkakaroon ng, nagtatry po doon ng illegal at mga corruption Doon po nagkakaroon ng mga picture Alright. So sa maliit na bagay na po yan, isa pong pamamaraan para yung ating pong NBI mailapit po natin sa taong bayan po. Alright. Nasa inyo pong pagkakataon, Director Matibag, baka may karagdagan pa po kayo mensahe na hindi namin na itanong sa inyo. Go Mga ahead, sir. panawagan po sa ating mga kababayan, Director. Unang-una po, ako po'y nananawagan na bigyan po natin ng pagkakataon ng ating gobyerno, ang NBI po, na ipakita na ang aming pong panunungkulan ay para po sa kaiihan at kagandahan po ng ating bayan. Pangalawa po, ako po'y nagpapasalamat sa mga taga-bureau, mga taga-NBI na malugod akong tinatanggap kahit na ako'y outsider. Hindi ko po nabanggit si Director Lito Magno, kaibigan ko po yan mula college po. Kami po ay magkaskwela. Siya po ay senior ko. At nung ako po ay general manager ng airport, siya po ang head ng NBI to na nakadetail po sa Okay. sa airport. Kaya magkakaroon po kami ng magandang working relationship. At yun din po yung panawagan ko po sa atin pong lahat. Ano po. At sa inyo po, na mga taga-media, nakikiusap po ako na suportahan niyo po kami, tulungan niyo po kami sa aming pong hangarin ng National Bureau of Investigation ay mapalapit sa ating mga mamamayan at mapaglingkuran po na ayon po sa mandatong ibinigay po sa amin ng batas po. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Salamat Good luck, po. sir. Ingat. Ingat Good po. morning po. Salamat sa pagkakataon. Good morning po at salamat Good luck po, Salamat po. Director. Thank you. Salamat. Alright. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan ng bagong loklok ang Bagong talaga. kapanunumpa pa lamang NBI Director Melvin Matibag.